Sa sobrang gulat ko ay napatayo ako ng mabilis, at bahagya akong napaatras. Parang gusto ko na kumaripas ng takbo, lalo na sobra na ang kaba ng aking dibdib. Hindi ako makapaniwala na ang taong nasa harapan ko na aking aalagaan na lumpo, ay hindi naman talaga totoong lumpo, dahil napatayo ito nang ako ay umatras. Pero ang mas nagpapatambol ng husto sa aking dibdib, ay ang taong nasa harapan ko. Si Martin. Si Martin na gusto ko nang ibaon sa limot, matapos ang 4 na taon. Dahil sa kanya nagbago ang buhay ko, nadamay ang pamilya ko at kabuhayan ng pamilya ko. Ang matagal nang tinatanong at hinahanap sa akin, kung saan na ang ama ng aking anak na si Mickey. Pakiramdam ko ay nanlambot ang aking mga tuhod, at biglang nanginig. Ikaw. Tanging nasambit ko. Lumapit ito sa akin, nakatitig ang mga matatalim na mga mata, na para bang hinihiwa ang buo kong pagkatao. Sa kaka-atres ko ay ramdam ko na ang pader sa aking likuran. Pero ang makulat na Martin naman, ay palapit ng palapit sa akin, hanggang sa 1 o 2 dangkal na lang ang layo namin sa isa't isa. Naamoy ko na rin ang pamilyar na amoy nito, kahit 4 na taon nang nakalipas. Napakabango pa rin ito tulad noon na nagpawala sa aking katinuan. Nakaramdam ako ng pang-iinit sa katawan, lalo pa at ramdam ko din ang paghinga nito. Kaya napayuko na lamang ako. Maggie, sambit nito sabay hawak sa aking mukha, kaya napatingala ako dito. Halos magdikit ang aming mga ilong, dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa akin. Sir, pwede po bang lumayo ka ng kunti sa akin, kandautal kong pagkakasabi. Di ko makaya ang sobrang lapit namin sa isa't isa. Baka maging marupok ulit ako tulad ng dati. Sumunod naman ito, pero parang kakapiranggot lang na distansya ang ginawa nito. Ramdam ko pa ang kanyang hininga. I'm so happy that you finally here. Lamambot ang mukha nito, habang nakatitig sa akin. Halos manuyo tuloy ang aking lalamunan sa sinabi nito. Dagdag pa na parang sinisipa ng kabayo ang aking dibdib. Alam mo bang hinanap kita? Matapos mo akong iwan sa lugar na iyon, ay halos mabaliw ako kakahanap sa'yo, mahinahon nitong pagkakasalita. Sinalubong ko ang mga matatalim nitong mata, at ganon na lang gulat ko dahil sa emosyon na nalalarawan sa kanyang mukha. Para bang sobrang lungkot nito. Wala naman ako balak magpakita sa'yo, matapos ang ginawa mo sa akin, kaya sana di mo na ako hinahanap. Ang kaninang kaba na naramdaman ko, ay napalitan ng kunting galit. Ayaw ko magalit ng sobra dito, dahil alam ko sa sarili ko ay may mali din ako. Parang bumagsak ang mga balikat nito sa aking sinabi. Alam kong galit ka. Kaya humihingi ako sa'yo ng kapatawaran. Please forgive me, Maggie. Marami kasi akong iniisip ng panahon na iyon, hindi ko na naisip kung nagsasabi ka sa akin ng totoo o hindi, ang alam ko lang ay nasa loob ka ng kwartong iyon. Nagkamali ako. Lasing din ako nun, nakikita ko sa mga mata nito ang pagiging sensiridad. Nagsisi ka ba sa lagay na yan? Nung malaman mo na ikaw ang knock-on sa akin, alam ko na mula ako, habang binibitawan ko ang mga salitang iyon. Napabuntong hininga ito, kaya bago pa ito makasalita, ulit ay inunahan ko na. Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo, lalo pa sinabi sa akin ng aking boss ang aking aalagaan ay lumpo. Hindi ka naman lumpo. Mas mukha ka pang mas malakas sa kabayo. Inis na sabi ko dito. Pasensya na kung ano man ang dahilan ko, para mapalapit ka sakin, Maggie. Sinabi ko na sa'yo matagal na kitang hinahanap. Kaya nung malaman ko na kay Lance ka lang pala nagtatrabaho, sana matagal na kitang kinuha sa kanya, nagmakaawa ako sa kanya na gumawa siya ng paraan, para ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Pinilit ko siya sabay hawak sa aking bewang, ang kanyang kaliwang kamay, at ang kanang kamay naman ay masuyong humaplo sa aking ulo. Tama nga si Max, walang kaibigang lumpo ang kuya nito. Pero sa liit ng mundo, magkakilala pala silang dalawa ng aking boss, at tiyak kilala ito ni Max. Kung tanggihan ko na ngayon ang trabahong ito, pwede na siguro akong makaalis dito, mataray kong tugon. No, biglang naging mabangis ang mukha nito. At bakit hindi pwede? Pumunta ako dito para mag-alaga ng lumpo, di ka naman lumpo so anong gagawin ko dito? Tumunga nga maghapon, singhal ko dito. Akala ata nito ay magpapasindek ako dito, hindi porke gwapo at mayaman ito ay mapapasunod na ako.
Nagbago agad ang hilatsya ng pagmumukha nito. Naging maamong tupa ulit. Nakapirma ka na sa kontrata. Kaya hindi ka aalis basta-basta sa pamamahay ko, seryosong sabi nito. Napaawang ang bibig ko. Oo nga, kahit maikli lang ang nakalagay sa papel na aking pinirmahan, ay lagi dapat ako sumunod sa lahat ng inuutos nito. Bawal tumanggi. Naisahan ako ng takmol na ito. Siguro naman natatandaan mo ang nakalagay sa papel na pinirmahan mo, bigla itong umisi, kaya nangilabot ang aking katawan. Kung ayoko, angle ko, nagkibit balikat ito. It's up to you, kung makakaalis ka dito. Ang kapal naman ng mukha mo. Akmang hahampasin ko sana ito, pero mabilis ang kamay na hinawakan nito ang aking braso. Easy lang sweetheart, magiging magaan at maayos ang buhay mo dito sa poder ko, hanggat kasama mo ako, basta't sumunod ka na lang sa lahat ng sasabihin ko, anito na para bang may pagbabanta. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi nito. Pakiramdam ko ay magiging delikado ang buhay ko sa pamamahay nito. Come sweetheart, ihahatid kita sa magiging kwarto mo. Hinawakan nito ang braso ko, at maingat niya akong hinela. Lumabas kami sa opisina nito at naglakad pa kanan. Dito ko lang napansin na sobrang lawak pala ng floor na ito. Nakita ko sa dulong pasilyo ang mas malaking pintuan. Binuksan nito ang pintuan, at pinone niya akong pinasok sa loob. Teka, mukhang master bedroom ata ito, muling umahan ang aking kaba. Yes, this is my room. Pinapakita ko lang sa'yo, dahil anytime ay pwede kitang tawagin. Napakunot naman ang aking noo sa tinuran nito. Habang nililibot ng aking mga mata ang karangyaan ng kwartong ito. Sa sobrang laki nito ay parang mas malaki pa ito sa tinutuluyan kong bahay kasama ng aking mga kaibigan. Masyadong dark ang theme ng kanyang kwarto, dahil sa kulay ng pader. Puro black at gray na may white din naman. Masyadong mysterious ang itsura, hindi naman nakakatakot, pero mukhang powerful ang datingan. Sabayan pa ng matinding lamig ng aircon. Edi wow, bulong ko sa sarili. May sinasabi ka, Maggie. Ramdam ko ang hininga nito sa aking batok, kaya halos magtayuan ang mga buhok ko sa katawan sa ginawa nito. Wala po sir. No, don't call me sir. Just Martin instead. Kahit hindi ko ito lingunin, ay ramdam ko na nakakunot ang noo nito. Bahala siya sa buhay niya. Anyway, nasa kabila ang kwarto mo, kaya let's go. Hindi pa din banibitawan ang kamay ko sa malaking kamay nito. Para tuloy kaming magjowang magka-holding hands. Pwede wag mo na ako hawakan. Papiksi ko sa aking kamay. Hindi naman ito pumayag, kundi lalo pa hinigpitan ang maliit kong kamay. Huwag ka nang magreklamo. Di ba alam mo naman na bawal kumontra? Parang nang iinis pa nito. Inirapan ko na lamang ito, dahil wala naman ako magawa. Lumabas kami at pumunta sa kabilang kwarto. Binuksan ni Martin ang silid, at tumambad ang ganda ng room. Mas maganda ito kumpara sa kwarto ng lalaki. Halos lahat ay white. Napaka-gone at stress-free ang itsura ng aking magiging kwarto. Mula sa pader, kurtina at sa aking kama. Lahat ay kulay puti, kaya bahagya akong napangiti. Do you like your new room? Tanong nito na aking kinalingon, dahil nasa tabi ko na pala siya at nakatitig sa akin. Tiyak nakita niya ang pagngiti ko. Opo sir, maganda ang kwarto, ngumiti ako dito. I told you don't call me sir, kunot noo nito. Boss po kita kaya andito ako. Hindi para maging tropa nyo lang. Whatever, anito na napasimangot. Nakita ko naman ang aking mulita sa tabi ng malaking cabinet. Nilapitan ko ito at umupo sa kama. Okay sweetheart, take a rest. I'll call you later. Lumapit ito sa akin at pumantay sa aking mukha. Mabilis na hinalikan ako sa aking noo, at kasing bilis ng kidlat itong lumayo, at naglakad palabas ng kwarto. Ako naman ay nabigla sa ginawa nito. Hindi din ako makareklamo, dahil sa paglaho nito sa aking harapan. Pakiramdam ko tuloy ay magpapa-palpitate ako sa ginawa nito. Imbes na magpahinga ay inayos ko na lamang ang aking mga damit, at inilagay sa dressing room. Ang iba ko naman na kagamitan ay pinatong ko sa side table. Hindi ko alam kung magagamit ko ba ang pagiging nurse ko sa pamamahay na ito, kung wala naman akong aalagaan. Nakalimutan ko rin itanong kung anong silbi ko dito, sa mansyon ni Martin. Nagbihis na lamang ako,
at suot ang malaking black t-shirt at jogger na gray. Lumabas ako ng kwarto, at ang katahimikan ang bumungad sa akin. Nagdesisyon akong bumaba gamit ang hagdan, at hindi ang elevator. Nakakahiya naman kasi. Nang makababa ay nililibot ng aking mga mata ang lawak ng buong kabahayan. Sobra talagang nakakahanga. Pakiramdam ko tuloy ay nasa ibang bansa ako. Sobrang dami ding mga paintings na nakasabit. Hindi ako mahilig sa mga paintings, pero ngayon ay parang nagugustuhan ko na. Alam ko din na hindi basta-bastang presyo ang bawat isa. Maski ang mga mamahaling mga jar na mga antigo pa, para bang nakakatakot hawakan, at baka kulang pa ang buong pagkatao ko sa kabayaran, once na may masira. Kaya masaya na lamang ako na tignan ang mga ito. Sa kakalakad ko ay di ko na alam kung saan ako papunta. Maliligaw ata ako sa laki ng bahay ni Martin. Maggie, nagugutom ka na ba hiha? Si Nanay Lourdes na biglang sulpot. Nanay, mabuti andyan po kayo, di ko na kasi alam kung saan ako papunta, at naliligaw na po ako, alanganin ko. Tumawa ito sa akin. Masasanay ka rin hiha, halika na sa kusina. Hinela ako ni nanay at naglakad papunta sa kusina. Mas lalo ako namangha sa laki, at lawak ng buong kusina. Sobrang laki naman pala dito nanay, parang pwede na dito manirahan. Palabiro ka rin pala Maggie, o siya, anong gusto mo kainin? Busog pa naman po ako, iinom na lamang po ako ng juice. Sige kung iyan ang gusto mo, akmang pupunta ito sa refrigerator ng pigilan ko. Ako na po nanay, nakakahiya naman po kung kayo pa, hinayaan na lamang ako ni nanay. Lumapit ako sa tatlong malalaking refrigerator at namangha, nakakita na ako ng ganitong itsura sa pinapanood ko na mga Korean drama. Isa ito sa mga pangarap ni Candy na aking nakakabatang kapatid. Nanay, saan po nakalagay ang juice? Tanong ko nang mapagbuksan ng malaking ref, na puro gulay prutas ang laman, at iba't ibang klase ng garapon ang nakalagay na puro may mga laman. Sobrang puno at nakasalansan ng maayos, tulad sa napapanood ko na mga viral video sa TikTok. Nasa pangalawang ref hiha, kumuha ka na lang ng gusto mo. Marami kasing stocks ang ref, kaya tatlo ang andito. Ayaw ni Sir ng walang laman, gusto lagi ay puno, anito na tumalikod at lumabas. Naiwan naman ako, kung kaya binuksan ko ang pangalawang ref, at bumungad sa akin ang puno ng mga iba't ibang klase ng pagkain. Sobrang ayos ng pagkakadisplay ng bawat juices, meron ding mga soft drinks, at marami pang mga matatamis na pagkain. Parang gusto ko maglaway sa nakikita ko. Sa pinapanood ko lamang ito nakikita, pero ngayon ay nakaka-amazed sa mga mata, parang gusto ko na tuloy manirahan sa loob ng refrigerator. Kumuha ako ng pineapple juice, at sinarado ko na ang magandang refrigerator. Habang umiinom, ay natukso naman ako buksan ang pangatlong ref. Bumungad naman sa akin ang sobrang daming mga laman, na puro karne, mga isda at iba't ibang klase ng seafoods. Wow, grabe naman talaga, sana all, bulong ko at sinarado na ito. Halos mapatalon ako sa gulat nang may magsalita sa aking likuran, habang hawak ang iniinom ko na juice. Are you hungry? What do you like to eat? Si Marty na seryoso ang mukha. Hindi ko alam kung galit ba ito. Dahil seryoso ang mukha, o dahil tinitigan ko ang laman ng ref nito. Hindi na uhaw lang ako, sabi ko na biglang nahiya. No, just wait and I'll call my chef, sabi nito sabay kuha ng cellphone sa kanyang bulsa. Agad tinawagan ang chef na tinutukoy nito, at mabilis na pinatay ang tawag. Maghintay ka muna sa sala at manood, sabi nito sabay lapit sa akin, at agad hinawakan ang aking kaliwang braso. Bago kami makalabas ay nasalubong namin si Nanay Lourdes, at ang lalaking mukhang nasa 50s na. Pakitawag na lang kami kapag kakain na, si Martin na kung makotos ay parang hari. Sabagay siya ang boss, kaya feeling hari talaga. Okay po Sir Martin, magalang na sagot ni Nanay Lourdes. Kami naman ay dirdiretso pumunta sa napakalaki nitong sala. Nakakalula talaga ang laki ng bahay na ito. Paano kaya sila maglinis ng ganito kalaki? May nakita akong ilang mga kasambahay, na madalas ay nakayuko. Hindi rin sila masyado palakibo, at parang mga iwas ito kay Martin. Siguradong masama ang ugali nito, kaya takot sa kanya.
Pinaupo ako nito sa tabi niya, ngunit ang ginawa ko ay sa kabilang dulo ako umupo. Ayoko mapalapit dito, dahil pakiramdam ko anumang oras ay lalapain ako nito. Kaya iniinom ko na lang ulit ang hawak ko na juice. Tumingin ito sa akin ng matalim, habang nakakunot noo. Ba't ka lumalayo? Tanong nito na sumimangot. Gusto ko dito sir, sagot ko, kainis na ito nagtanong pa. Kinuha nito ang remote control, at binuksan ang malaking TV, para kaming nasa sinehan tuloy. Naghanap ito ng magandang movie. Gusto mo ba ang mga ganitong scene? Tanong nito sa akin. Pang-action thriller kasi ang pinili nito. Okay na po yan, mahilig naman po ako manood ng mga ganyan. Can you drop the word po? I'm not that old. Ito na naman siya umaatake. Boss po kita natural lang iyon, sagot ko. No, never use that word again to me, demanding nito. Okay po, nabitin ang sasabihin ko nang makita ko na lumukat ang mukha nito. Umiling na lamang ito sa akin. Ako naman ay tinuon na lamang ang pansin sa harap ng TV. Ayoko na magsalita at baka barahin ko na ito. Habang tahimik kaming dalawa na nanood, ay biglang may nag-vibrate sa aking bulsa. Mabuti na lamang at naka-vibrate, nakakahiya maingayan sa loob ng bahay nito. Kinuha ko ang cellphone ko, at ganun na lamang ang gulat ko, nang makitang tumatawag si Candy. Tiyak hindi ang kapatid ko ang tumatawag, kundi ang anak ko na si Mickey. Marunong na kasi ito magkalikot ng cellphone, kahit isang beses lang turuan. Ayaw ko sana itong sagutin, dahil pakiramdam ko di ako makahinga, lalo na sa presensya ng kasama ko dito. Namatay ang tawag, pero muli ay nagring na naman. Nako, ang makulat ko na anak, ay hindi pa naman titigil sa kakatawag yun, hanggat di ko nasasagot. You can answer your call, si Marty na kanina pa nakatingin sa kanya. Sige po sir, akmang tatayo na ako nang magsalita ulit ito. You can answer that here, I won't mind. Seryoso ang mukha nito. Ako na halos takasan ng kulay sa sinabi nito. Hindi po sir, sabi ko. Then why? Urgent ba yan o may itinatago ka lang? Sabi nito na halos magpantay na ang dalawang kilay. Sumeryoso ako, wala itong paki kung sino ang tumatawag sa akin. Lalo na sa personal kong buhay. Ayoko malaman nito ang tungkol sa aking anak. It's urgent, sabi ko at tumayo na ng tuluyan. Mabilis akong naglakad palayo, at sinagot ang tawag. Mommy, malambing na boses ng aking anak. Baby ko, bakit ka napatawag? Di ba sabi ko sa'yo ako ang tatawag, busy pa si mommy. I call you because I missed you mommy. Ang puso ko naman ay natunaw. I miss you din baby ko, narinig ko pa itong humadjakik. Saan na si Tita Candy mo? She is cooking right now. Si Lola at Lolo andyan ba? No, alis sila punta farm mommy. Okay, nagbehave ka ba kay tita? Yes po mommy, behave ako po kasi tita said punta kami Kolya, punta kami opa, sabi nito na bulol pa. Mukhang nauto na naman ito ng aking kapatid, na adik sa mga K-pop at K-drama. Very good baby. O sige na busy pa si mommy, I'll call you tonight okay? Okay mommy, I love you mawa mawa. Rinig ko pa ang tunog ng kiss nito na aking kinatawa. I love you too my baby, mawa mawa. Sagot ko at pinatay na ang tawag. Nang mapaharap ako, ay halos mapatalon ako sa gulat, nang makita ko ang balto ng katawan, na walang iba kundi si Martin. May baby ka na pala. Tanong nito na seryoso, at madilim ang mukha. Ang mga mata nito ay nanlilisik, na halos hiwain ang buo kong pagkatao.